Sa panahon ngayon na napakarami ng naiiwan, nasasaktan, napagpapalit at nai-ignore, minsan ang sarap na lang hindi magmahal, no? Yung tipong ikaw na lang yung mag-isa, malaya, walang stress mula sa taong hindi marunong makaintindi, walang worry sa taong hindi ka binibigyan ng halaga, at syempre, walang broken promises, di ba? Pero ito kasing twist ng buhay eh. Hindi kasi lahat ng bagay masayang gawin. Hindi lahat ng tao will stay as it is. Kasi lahat ng tao ay nagbabago. Kaya naman today, gumawa ako ng list ng mga bagay na makakatulong sa inyo kapag ka nasa sitwasyon kayo na okay ka na. Tapos biglang gustong bumalik sa'yo ng ex mo matapos kanyang iwanan, saktan, at matapos mong pagdaanan yung hirap ng pagkawala niya sa buhay mo. Paano mo nga ba mapapakita sa ex mo na okay ka na? Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang unicorn, Gary Opimo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So, without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! Limang tips para maipakita sa ex mo na okay ka na. Number 1. Be really okay. Sabi nga ng iba, it's okay not to be okay. Well guys, it is really okay not to feel good. Not to be okay, not to feel fantastic or awesome. Oo, okay nga lang na hindi maging okay dahil parte yan ng pagbuo mo sa sarili mo. At syempre, parte din yan ng pag-grow mo bilang isang tao. Yung pain na naramdaman mo dahil nawala siya sa buhay mo, sooner or later, magiging strength mo yan, magiging source of strength mo yan. Dahil for sure, gagamitin mo ulit yung experience mo na yan para ma-prevent na mangyari yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Kaya naman alam ko na magiging okay ka sooner or later, kaya kailangan mong magpakatatag. At syempre, maging better para sa susunod na magkikita kayo o kung sakali man na all of the sudden bigla siya magparamdam sa'yo, masasabi mo na okay ka na better ka na nalagpasan mo na yung painful experience mo. At dahil dun sa nangyari sa inyo sa nakaraan, dahil dun sa nangyari sa inyo sa past, for sure, makakayanan mo yung malagpasan lahat. Kaya kapag nagkita kayo, ipakita mo sa kanya yung taong iniwan niya dati. Ipakita mo sa kanya na naging the best ka, lalo na ngayon. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang tip na makakatulong sa'yo para maipakita sa ex mo na okay ka na ngayon ay sa pamamagitan ng paggawa mo ng mga bagay na hindi mo nagagawa nung magkasama kayong dalawa. Kapag kasi gusto kang balikan ng taong nanakit sa'yo, yung taong nang iwan sa'yo, o yung taong naging parte ng buhay mo, mapapansin mo na palagi silang nakasubaybay sa status mo. Lagi yan nakaabang sa mangyayari sa'yo after nilang iwanan ka. Lagi yan nakaabang sa mangyayari sa buhay mo after nilang mawala sa'yo. Dahil posibleng gusto niyang ipakita o sabihin sa mundo na naging parte ka ng buhay niya o naging parte siya ng buhay mo. Ang nakakalungkot dito, hindi niya naipadama sa'yo yun ng matagal kaya natapos na ang relasyon yung dalawa. Pero dahil posibleng ginagawa nga niya to, since updated naman siya sa nangyayari sa buhay mo, why not ipakita mo sa kanya kung sino na yung taong iniwan niya noon? Ipakita mo sa kanya na kaya mo maging masaya at mag-enjoy kahit iniwan ka niya. Well, maybe some of you will say na baka kapag ginawa mo to, maisip niya na bitter ka. Oo, may posibilidad nga na maisip nga niya yan. Pero guys, hindi naman yan yung purpose kung bakit mo gagawin yan eh. Gagawin mo yan para sa sarili mo at hindi para sa kanya. Kasi nga, nahirapan ka dati kasi lagi siguro nag-a-adjust para sa kanya. Lagi mo siyang hinahayaan na siya yung magdedesisyon para sa'yo. Kaya naman ngayon na may oras ka na para sa sarili mo, bakit hindi mo gawin yung mga bagay na para sa'yo naman, di ba? Kaya guys, para tuluyang makalaya sa pait ng nakaraan, kailangan mong pagbigyan din ng sarili mo at bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong bagay para maipakita mo sa ex mo na okay ka na ngayon ay sa pamamagitan ng pagngiti mo ng mas madalas. Ano nga ba yung unang nawawala kapag nasasaktan tayo? Yung glow natin, di ba? Yung ganda at pogi natin dahil napapalitan nyo ng kalungkutan at stress na mukha dahil sa magdamag na pag-iyak, right? Kaya naman guys, mas mainam na ipakita mo sa mundo na nakangiti ka. Pero ang pagngiti ay hindi nangangahulugan na tuluyan ka na magiging okay dahil mahabang proseso pa yan. Pero it will be the start of something good, of something better, or maybe best for you.
Kapag kasi humarap ka sa mundo na punong-puno ng kalungkutan, parang sinasabi mo sa mundo na ayoko nang mabuhay, ayoko nang ituloy yung buhay ko. Kaya ang pinaka-best way para maipakita sa mundo na okay ka na ay sa pamamagitan ng pagngiti. Ganoon naman kasi talaga tayo mga Pilipino, di ba? Tinatawa na lang natin yung mga problema hanggang sa malagpasan na natin yung problema, maliit man yan o malaki. Dahil kalakip ng pagngiti natin sa araw-araw, ay nabibigyan na rin tayo ng positibong pananaw na nagbibigay ng panibagong ganda ng mundo mo na halos masira ng dahil sa kanya. Kaya naman, para maipakita sa kanya na okay ka na, kailangan mong ngumiti ng mas madalas. Okay? Proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na paraan na makakatulong sa'yo para maipakita sa ex mo na okay ka na ngayon ay sa pamamagitan ng paglayo sa mga negatibong tao. Isang bagay na dapat nating iniiwasan sa buhay ay yung pagiging negative. Kaya naman, mas mainam na iwasan din natin yung mga taong pessimist o yung mga taong merong negatibong pananaw sa mga bagay-bagay. Kasi imagine, you are going straight na sapat na magiging okay ka. Sapat na maghihil na yung puso mo. Tapos bigla ka pang pinukul ng mga negatibong mga komento, mga side comment, mga bagay na makakapagpa-down sa kaluluwa mo. Kaya imbis na magiging okay ka na, madadrag down ka pa dahil sa mga negatibong mga tao nasa paligid mo. Mapapasama ka sa mga negatibong pananaw sa buhay and you will end up heading wrong direction and accepting wrong decisions. Kaya naman mas mainam na lumayo ka sa mga taong nega o yung mga taong may negatibong pananaw sa buhay at palibutan ng sarili mo ng mga positibong tao. Kasi imagine, kung yung mga taong nakapalibot sa'yo ay tutulungan kang itaas, tutulungan ka nilang ayusin mo yung sarili mo, mas mapapadali yung pag-heal mo, di ba? Hindi ka na mahihirapang tuluyang makalimot at makapagsimula agad ng maayos. At syempre, mas maging better kaya mas mainam na iwasan ng mga taong nega at sumama sa mga taong may positibong pananaw sa buhay. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang bagay na makakatulong sa'yo para maipakita sa ex mo na okay ka na ngayon ay sa pamamagitan ng pagiging thankful sa kanya. Some of you might say na, bakit ka pa magpapasalamat sa kanya? Sinaktan ka niya, di ba? Bakit ka pa magpapasalamat kung ikaw naman yung iniwan at inignore? Guys, lahat ng pangyayari dito sa mundo happens for a reason. Di mo man yun pansin sa buhay mo ngayon, sooner or later malalaman mo kung bakit mo kailangan pagdaanan yung mga bagay na napagdaanan, pinagdadaanan, at pagdadaanan mo sa buhay. May mga tao kasi na darating sa buhay natin na magtuturo sa atin, mag-guide sa atin ng way para mas maging better person tayo. Minsan nga lang sa masakit at sa nakakalungkot na paraan, pero there's always someone na magiging parte ng buhay mo na magpapabago sa paniniwala mo, mag-shift ng mga pananaw mo sa buhay, at isa na siguro ron yung ex mo ngayon. Dahil hindi ka magiging better ngayon kung hindi mo napagdaanan yung mga painful experience mo sa past. Oo, mapait at mahirap yung pinagdaanan mo, pero yun yung naging rason para mas maging better version ka ng sarili mo ngayon. Yun yung naging rason para mas maging matatag ka at malakas ka na tao. Kaya kahit hindi mo sabihin sa kanya ng direkta, kung nahihiya ka sabihin sa kanya ng direkta, magpasalamat ka pa rin sa kanya dahil naging part siya ng growth mo at naging malaking parte din siya ng pagkatao mo. Minsan kasi guys, kailangan natin gumawa ng paraan para tuluyang makaiwas sa nakaraan. Dahil hindi mangyayari ang mga bagay na yan kung hindi mo mismo gugustuhin yan para sa sarili mo. Kaya guys, para tuluyang maipakita sa ex mo na okay ka na, maging better ka. At ipakita mo yan hindi lang sa kanya, sa sarili mo at sa mundo na you are the best. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Renny Silor na watching from Dubai, UAE. Shoutout din kay Miss Asi Nano. Shoutout sa mga taga ENB Marketing na always watching from Hong Kong. Shoutout din kay Miss Analisa Lanurias na watching from Singapore. Shoutout din kay Miss Matet Dakanay na watching from Qatar. Shoutout din kay Miss Juby Pulbosa. Kay Miss Gretchen Marie Mundano na watching from Singapore. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Miss Obi Angara na watching from Kuwait. Kay Miss Boria Dina na watching from Hong Kong. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Miss Mary Ann Umiten na watching from Bahrain. At kay Miss Jessica Pelares na watching from Dubai. Shoutout po sa inyo, ma'am. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta at nanonood sa bawat videos ko, maraming salamat po sa palagian yung pagsubaybay. Road to 200k na tayo guys. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ko, mag-iwan po tayo ng like
At pakishare na rin po sa mga loved ones nyo na nangangailangan din ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. At ikaw, kung bago pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At kung gusto mong magpa-tone down ng katawan, magpa-sexy ng katawan, gusto mong baguhin yung lifestyle mo at gusto mong tulungan yung sarili mo mag-self-improve dahil gusto mong magbigay ng pagmamahal dyan sa sarili mo, malaking tulong sa itong channel na to. Yan. Diyan sa channel niya, matutulungan ka niyang i-uplift yung lifestyle mo, matutulungan ka niyang improve yung pangangatawan mo at tuturuan ka niyang mahalin mo ang sarili mo. Kaya paki-subscribe siya at paki-follow yung journey niya. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.